Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day nasa Colossus chapter 1, verse 17. Sinasabi dito na, bago pa man likhain ng anumang bagay, naroon na si Kristo, at sa pamamagitan niya, ang lahat ay nananatiling nasa kaayusan. Ang ating Diyos ay aktibong kasangkot sa mundo, kapwa sa paglikha at pagpapanatili nito at sa pakikialam sa mga gawain ng tao. Ang mga relihiyosong tradisyon ay madalas na naglalarawan sa Diyos bilang namamagitan sa kasaysayan at mga kaganapan ng tao, kung minsan ay upang gabayan ang sangkatauhan tungo sa kabutihan o upang parasahan ang maling gawain. Marami ang naniniwala na ang Diyos ay may tiyak na layunin o plano para sa mundo at sangkatauhan, at siya ay aktibong gumagawa upang maisakatuparan ang planong ito. Ang Diyos ay ating Ama na nagpadala para sa atin ng kanyang anak. Ito ay sumasalamin sa pangunahing paniniwala ng Kristyanismo. Ang Diyos bilang Ama ay nagpadala ng kanyang anak, si Jesus, isang katauhan para sa kaligtasan at pagkakasundo. Si Jesucristo ay nakikita bilang larawan ng di nakikitang Diyos na nagpakita ng kanyang aktibong pakikiluhok sa mundo sa pamamagitan ng kanyang mga turo, mga himala at sukdulang sakripisyo. Ang mga Kristiyano ay madalas na naniniwala na ang Diyos ay may plano para sa mundo at gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Huwag tayong matatakot sapagkat ang Diyos ay aktibong gumagawa. Ito ay isang mensahe ng katiyakan at pag-asa na nagbibigay diin na kahit nasa harap ng kahirapan, ang Diyos ay nananatiling naroroon at aktibong gumagawa para sa kapakanan ng kanyang mga tagasunod. Sa esensya, ang mensahe ay isang paalala na kahit na ang pangyayari ay mukhang madilim, may pag-asa at banal na panghihimasok, at ang Diyos ay aktibong gumagawa para sa ikabubuti ng kanyang mga tao. Lumaban ng husto sapagkat ang labanan ay para sa Panginoon. Ito ay sumasalamin sa konsepto ng Biblia na kahit na ang mga hamon at pakikibaka ay hindi may iwasan, sa huli ay hindi natin ito dapat lumaban ng mag-isa. Ngunit ipagkatiwala natin ito sa Diyos na magdadala sa atin sa tagumpay. Ginawa ng Diyos ang maganda ang lahat ng bagay sa kanyang panahon. Maaari itong magdulot ng kapayapaan at pagtitiwala sa kanyang plano kahit sa mga paghihirap na panahon. Sa pamamagitan ng pagpapala sa atin ng lahat ay gagana sa kanyang panahon at para sa kanyang kaluwalhatian. Sa halip na mag-alala tungkol sa kasalukuyang mga problema, maaari tayong magtiwala na ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa kanyang perpektong oras, kahit na hindi ito ang inaasahan natin. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.